Ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang mapanligtas na pag-ibig ay kinakailangang tugunan ng kabukasan ng palad at ng kalooban tulad ni Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay openness. Tayo ay nasa ika-5 araw na ng ating Misa de Gallo o Misa Aguinaldo at dinadala tayo ng ating ebanghelyo sa araw na ito sa kwento ng pag-aanunsyo ng anghel sa mahal na birhen na siya'y magiging ina ng anak ng Diyos, na siya'y mapalad, na siya'y lulukuban ng Espiritu Santo at siya'y maglilihi ng isang lalaking papangalanan niyang Jesus. Bagamat may tanong si Maria, inilahad ng anghel sa kanya ang dakilang plano ng Diyos. At nang maunawaan ito ni Maria, buong puso, bukas palad at bukas loob niyang tinanggap ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, "Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Fiat voluntas tua." The fiat of Mary, the yes of Mary, the openness of Mary to the will of God. Makikita natin dito yung kababaang loob at kabukasan ng kalooban, kabukasan ng puso ni Maria para tanggapin ang plano ng Diyos. Ganito yung nais ng Diyos sa ating lahat, tulad ni Maria. Ito yung paanyaya sa bawat isa sa atin, to be like Mary. Maging tulad ni Maria na bukas sa kalooban ng Diyos. Marami man tayong mga bagay sa buhay na hindi natin lubos na nauunawaan. Subalit, napakahalaga ng pagtitiwala natin sa Diyos. At lahat tayo, we are all called to participate in God's plan of salvation. Si Maria merong naging espesyal na tungkulin sa kwento ng kaligtasan. Ano yung kanyang tungkulin? Ang maging ina ng anak ng kataas-taasang Diyos. Tayo, we can also be like Mary kung
Si Maria, for 9 months, ay iningatan niya sa kanyang sinapupunan si Jesus. At nanatili sa kanyang sinapupunan ang Panginoon. Kahit nang iluwal ni Maria si Jesus, yung buong buhay ni Jesus, ay nasaksihan ni Maria. At sabi nga, she kept everything in her heart. Lahat ng kwento, lahat ng memorya, lahat ng alaala, lahat ng aral, yung buong buhay ni Jesus ay itinago ni Maria sa kanyang puso. And that is why si Maria ay naging buhay na tabernakulo ng Diyos. Hindi lang yung kanyang sinapupunan that ginamit ng Diyos for 9 months, only for 9 months. But for the rest of her life, ang puso ni Maria ay nagtaglay ng presensya ni Jesus. Kanyang buong pagkatao. Hindi lang yung kanyang sinapupunan, kundi ang kanyang buong pagkatao ay naging panahanan ng Diyos. Panahanan ni Jesus. Kaya nga, hindi man tayo maging tulad ni Maria sa kanyang mga virtues. But there is a way for us to be like Mary. At tularan natin yung kabukasang palad at kabukasang loob ni Maria. Una yung bukas loob. Yung kalooban natin ang siyang magiging daan ng Diyos para siya pumasok sa ating pagkatao. Paano tayo nagiging buhay na tabernakulo katulad ni Maria? Sa tuwinang tayo nagsisimba. Sa tuwinang tayo ay tumatanggap ng komunyon. Sa tuwinang tayo ay tumatanggap ng kanyang salita sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa banal na misa. Tinatanggap natin si Jesus at siya'y nananatili sa atin. Imagine, sa oras na tayo ay dumadalo sa banal na misa, tayo nagiging tulad ni Maria. Yung mga aral ni Jesus, we keep in our hearts. Kapag pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, ang kanyang mensahe ay iniingatan at itinatago natin sa ating puso. Kapag tayo ay tumanggap ng komunyon, si Jesus ay nandun sa ating tiyan, sa ating tilaba, sinapupunan. Bagamat ang mga kalalakihan walang sinapupunan, pero sa pamamagitan ng banal na komunyon, si Jesus ay iniingatan natin sa ating katawan. In that way, we become like Mary. Pero hindi lang yun. Yung pagiging bukas loob, dadalhin tayo sa pagiging bukas palad. Bakit? Dahil si Jesus ay matatagpuan din sa ating kapwa. Sabi ng Panginoon, anuman yung gawin natin sa ating kapwa, ginawa natin sa Kanya. Kaya nga ang daan patungo kay Jesus ay sa ating kapwa. Kaya napakahalaga mga kapatid na maging tulad tayo ni Maria. Bukas. Bukas ang kalooban sa Diyos. Bukas ang ating palad sa ating kapwa. Bukas loob, bukas palad. Sa pamamagitan nito, tayo nakikibahagi sa kwento ng kaligtasan. Bagamat sapat na ang ginawa ni Jesus sa Kalbaryo, ang kanyang pag-aalay ng kanyang sariling buhay, subalit patuloy ang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng mga sakramento, ang mga gawa ni Kristo sa pamamagitan ng ating simbahan. Kaya nga mga kapatid, sa ikalimang araw ng ating Misa de Gallo o Misa Aguinaldo, dinadala tayo sa pagpapahalaga sa memorya ng simbahan. Memorya ng simbahan tulad ni Maria, itinatago ng simbahan ang mga alaala ni Kristo at ipinagdiriwang ng simbahan at pinapagiging nandito at ngayon ang mga alaalang yon sa pamamagitan ng mga sakramento. Kaya napakahalaga yung ating sacramental life. Mahalaga sa isang Katoliko, mahalaga sa isang Kristiyano, yung ating buhay sakramento, which means tumatanggap tayo ng sakramento ng binyag, ng kumpil, kapag nagkasala, nagkukumpisal, tumatanggap ng banal na komunyon sa banal na misa, tayo ay tumatanggap ng anointing kapag tayo ay may sakit. Kapag tinawag sa bukasyon ng pag-aasawa, nagiging mabuting asawa. Kapag tinawag sa bukasyon ng pagpapari
o pagmamadre tumutugon ng bukas palad at bukas loob. Ito yung gawa ni Jesus, ito yung galaw ni Jesus, ito yung buhay ni Jesus sa pamamagitan ng sakramento na ipinagdiriwang ng simbahan. We become like Mary. Dahil tayo bilang miyembro ng simbahan, itinatago natin at iniingatan natin, ipinagdiriwang natin at isinasabuhay natin ang mga alaala ni Jesus. Si Jesus na ating Mesiyas, siya na ating tagapagligtas. Tulad ni Maria, magkaroon sana tayo ng kabukasang loob, kabukasang palad at sabihin natin araw-araw, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Ang kababaang loob ni Maria, ang kanyang kabukasan, ang naging daan upang ang kaligtasan ay dumaloy, upang ang biyaya ng kaligtasan ay umabot hanggang sa atin sa kabila ng ating pagkamakasalanan, sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa aming mahal na ina, si Maria. Dahil sa kanyang kababaang loob at kabukasan sa iyong kalooban, ay nakarating si Jesus na iyong anak sa amin upang iligtas kami at upang ipahayag sa amin kung gaano mo kami kamahal na siyang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.